lang yan. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga subscriber ko dyan. Balik ulit tayo sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. Ang oras natin is 5:46 na. So dyan ulit tayo sa laot magda-dive. Lalangoy tayo papunta doon ng mga about 20 minutes para marating yung bahura. Sana maganda yung agos para makadive tayo ng matagal. At sana may magpakitang tangigi ulit. Kaya tara, samahan nyo ako muli ngayong umagang ito. Morning dive tayo. Let's go! Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. At dahil papunta tayo sa spot, load muna tayo ng spear gun para along the way, makita man tayo ng isda, ready na to spearhead. And the spear gun loaded. Let's go! Ito na yung naging unang drop ko. Diretso na ako dito sa malalim na area pagkatapos kong mag-warm up. At pagkapwesto ko dito, hindi naman ako nabigo sa unang dive natin. Nandito yung Slick Unicorn, yung grupo. Pero dahil unang dive ko lang to, hindi muna ako tumitira ng ganyan. Okay. Nag-aantay ako ng malalaking isda. Pero sa dive na to, wala nagpakita. Kaya mag-sorties muna ako. At dahil nga magde-December na ngayon guys, eto medyo malabo na talaga yung dagat. Ganun talaga pag magde-December, lumalamig, tapos lumalabo yung dagat. Fishing TV, subaybayan mo na, sabay-sabay tayo, sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri ng yaman, sa dagat na walang hanggan. At dito sa pangalawang sisid natin, nandito ulit yung mga grupo, nandito yung Slick Unicorn. Pero antay pa rin tayo ng ibang isda, baka sakaling may lumapit. At dahil wala namang lumalapit na ibang isda, nag-decide na akong tumira ng Slick Unicorn. Akala ko dito, makaka-double shot ako. Ngunit isa lang yung tinamaan, nakaiwas yung isa. Thank you Lord. Naghahanap ako ng timing na i-double shot. Hindi tinamaan yung isa. Medyo malayo. Okay na rin. Pagkatapos kong malagay sa stringer yung Slick Unicorn guys, bumalik ako dito sa ilalim. Okay na rin to pag mag-harvest tayo ng mga ganitong isda. Kaya alam, pagkabalik ko dito sa ilalim, nawala yung grupo. Nagulabog siguro nung pagkatira natin ng isa. Eto't walang-wala ka na talagang makikita. Siguro pumunta sa malalim na area. Ganoon kasi dito yung mga Slick Unicorn. Ang nandito lang is yung bilog, pero unicorn din to. Ang klaseng ganitong unicorn is hindi na lumalaki. Ha? At ilang segundo ang lumipas guys, eto bumalik naman yung mga Slick Unicorn. Kaso kakapusin ako ng hininga, kaya back to the surface muna tayo. At dahil ayaw na talagang lumapit ng mga Slick Unicorn, lumipat na ako ng pwesto. Nakailang dive na rin ako doon, pero ayaw na talaga. Paikot-ikot lang sila sa harapan ko. Etong pwestong ito is dito palagi tayo nakakita ng tangigi.
At habang nag-aantay ako dito sa ilalim guys, napansin ko hindi lumalapit yung mga dalagang pugit sa akin. It means wala sila dito. At pag wala sila dito, malamang sa malamang, walang nag-hunt ditong malaking isda. Sa bawat hagupit ng alon, tuwa ang nadarama. Kasama Mel Spearfishing TV, subaybayan mo na. Sabay-sabay tayo sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri ng yaman, sa dagat na walang hanggan. Mel Spearfishing TV, tara't ating sisi. At dahil nga medyo matagal na ako dito sa ilalim, baka kapusin ako ng hinang pag-ahon ko. Eto't may nagpakitang dalawang talakito. Kaya inantay-antay ko pa ito, buti lang, lumapit ka agad etong isa. Oh, thank you Lord. Ay, talakitok, bluefin. Medyo matagal ako sa ilalim. Buti lang, lumapit ka agad. Oh, okay na rin. Thank you Lord. Matapos kong masama etong talakito guys, dun sa unang nahuli natin, lumipat ulit ako ng pwesto. At pagkalapag ko dito sa may buhangin, eto ang daming unicorn. Eto naman yung bilog. Ito yung kadalasang nahuhuli natin pag nagna-night dive. At ang lalaki na ito. Pero pag sa mga day dive kasi, maliit ito pag panain natin. Lugi tayo sa pag-dive. Pero kung pang ulam lang, is swak na to. Hindi ka na magugutom sa ulam. Hindi ka na bibili ng sardinas. Kaya hayaan na lang natin ng ganyan. At dito sa dive na to, lumipat ulit ako dito sa pwesto ng mga slick unicorn. Etot, hindi naman ako nabigo. Pagkalapag ko dito sa may bato, etot, ang dami. Pero yung maliliit yung nauna, antay na lang tayo nung malaki. At medyo matagal lumapit, etong malalaki. Buti lang etong isa, lumiko ka agad at lumapit sa akin. Kaya pagka-close ko ng gap at na-meet ko yung distance, tinira ko na to. At eto, naging pang tatlong isda natin ngayong araw na ito. Pagkatapos din na ito guys, umuwi na rin ako. Wala na talaga nagpapakita. Ayun guys, umahon na ako. Halos 3 oras yung dive natin. 9:38 na. Mag-4 na oras na. Pero okay pa rin. May 3 piraso tayong nahuli. Ayos na rin to. 2 slick unicorn. Saka isang talakitok. Okay na rin. Walang nagpakitang malalaki. Nandito sana yung grupo ng slick unicorn. Kaso mailap. Nakuhaan ko lang nung isa. Etong una nawala bigla. Tapos etong last nating huli, biglang nawala. Nag-dive pa ako. Pero nawala na yung grupo. Bawi na lang tayo sa susunod na dive. Okay na rin to. The next day, pagdating ng umaga guys, balik ulit tayo sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. At dito ako magda-dive sa paboritong spot ko. Inagahan ko kasi dito, kaya nandito na ako sa dagat. Hindi ko na pinakita sa inyo yung pagpunta ko dito, gawang ang dilim pa.
At dito, nakailang dive na rin ako. Pero wala pa rin nagpapakita. Wala kasing agos ngayon. Yung agos pala is baliktad. Kaya pag baliktad dito yung agos, wala dito yung mga ilaw. At ang pwesto natin, pag baliktad yung agos, pag papunta dito, is dun sa kabilang gilid. Kaya wala din dito yung mga dalagang bukid. Kunti lang yung bait na makikita mo dito. At dahil wala namang lumapit dito sa dive na to, nag-surface muna ako. Makalipas ng 30 minutes, eto't maliwanag na nga. Wala pa rin tayong huli. Habang lilipat sana ako ng pwesto, dito ako duman sa mababa na area. At eto ang nakita ko, napakalaking grouper. Akala ko dito, hindi nagagalaw. Ngunit habang palapit ako sa kanya, ayun, nakatunog. At yun, biglang kumaripas. Natakot sa kapugian ko. Kaya nag-surface muna ako. Ay! Akala ko hindi tatakbo. At dahil mababaw lang ito at may dala akong flashlight, silipin natin. Nakadalawang sisid na rin ako dito. Wala dito. Hindi ko makita yung napakalaking grouper. Hindi ko lang kung saan pumasok. Napakalit naman yung pinasukan niya. Sa sobrang laki niya is hindi ko talaga makita. Nagtataka ako dito. Kaya sinilip ulit dito sa malawak na butas. Ngunit wala talaga. Nagtataka talaga ako dahil hindi ko makita sa laki ng grouper at mababaw lang ang pinasukan niya. At habang nalilibutan ko itong bato, napansin ko etong butas na to na parang hindi naman kakasya ang grouper pag pumasok siya. Pero hindi ko muna to pinansin. Kaya dito sa sisid na to, kung saan pumasok ang napakalaking grouper, dito ko muna hinanap, baka sakaling may tagos. At hindi naman ako nabigo. Kaya pala wala dun sa sinisilipan natin, may tagos pala ang butas papunta sa bahay niya. Pero hindi ko pa talaga nakita yung grouper. At dito na lumakas ang loob ko na posibleng nandito yung grouper. Dito sa may butas na to. Tagong-tago talaga. At nang makapahinga ako dito na ako sumilip sa pinaghihinalaan natin na nandito yung grouper. At pag flashlight ko nga dito, positive nga. Kitang-kita ko yung nguso ng grouper. Napakalaki. Nguso lang yung nakita ko. Kaya dahan-dahan kong tinutok yung pana ko at hindi naman ako makita ng grouper. Pagpana ko dito, ayun, lumabas sa butas at napakalaki nga talaga na itong grouper na to. Ngunit biglang pumasok naman. At pagbalik ko dito sa ilalim, eto pinag-aaralan ko kung paano ilabas itong grouper. Kasi ang pagpana ko is dito ko pinana sa maliit na butas. Pero hindi kasya yung grouper dito. At sa pagbalik ko dito, eto, kitang-kita ko yung grouper talaga, napakalaki. Buti lang talaga yung bahay niya is dead coral, yung patay na corals, kaya marupok na. Habang gumagalaw yung grouper sa ilalim at binawagayway niya yung shop ko, biglang nag-crack yung pagitan ng malaking butas at maliit. Kaya eto na yung chance ko na makukuha ko na talaga to. Nakakada na yung shop ko dun sa malaking butas. At eto na nga, dahan-dahan kung hinihila palabas, medyo malakas pa rin talaga. Gawang yung tama is nasa nguso lang ng grouper, kaya ang lakas pa talaga. Pagkalabas niya, grabe talaga, napakalaking grouper. At nandito lang talaga sa mababaw na huli natin. Minsan lang tayo makahuli ng ganitong grouper dito sa mababaw. Buti lang, natimingan pa natin. Woo!
Thank you Lord. Malaki talaga. Buti lang nandito lang sa mababaw. Grabe. Tiyan mo yung tama, kaya pala ang lakas pa. Tiyan mo yung tama. Pag sa ibang lugar to, mabuhay to. Bibilhin to ng buhay. At ang mahal sa kanila, gaya ng mga Palawan. Malaki nga. Uwi na tayo. Okay na rin to. Okay na rin tong blessing. Tingnan, malaki. Grabe. Pinahirapan man tayo. Akala ko hindi ko makikita dahil yung butas kanina is ang lawak. Nagtataka ako. Yun pala is may karugtong. Napansin ko yung malapad na corals na dead na yung patay na corals na malapad, may butas pala. Uwi na tayo. Thank you Lord. Estimated ko dito mga nasa ano to, siguro mga lagpas 10. Let's go. Napakagandang blessing. Alas 7 pa lang. Worth it yung pagising ko ng maagang maaga. Galing. Thank you Lord. Dahil nga napakalaki itong blessing na natin to, kahit mag-isa lang yung huli natin ngayong araw na ito, uwi na rin ako. At eto, buhay na buhay pa talaga itong grouper. So yun guys, nandito na tayo sa bahay. So ito yung nahuli natin, napakalaking grouper. Kahapon nag-dive din ako. Ito yung nahuli natin. Nag-dive kasi ako ngayon dahil ipapadala ko sa Manila yung isda sa mga kapatid ko. Ito yung nahuli natin sa palaging nahulihan natin ng tangige. Yung dalawang slick unicorn. Ito, dalawang slick unicorn yan. Saka yung talakitok na isa. Ayan. Dahil mamaya may barko papuntang Manila, papadala natin yan, pati ito, itong malaking grouper. Buti lang talaga maganda yung pinasukan ng grouper na to. Maganda yung bahay, kitang kita yung ulo lang. At dead na coral yung napasukan niya, kaya medyo marupok na. So timbangin natin to kung ilang kilo. Ay, worth it pa rin yung dive natin. Ayan, ito yung timbangan natin. Hindi dun sa isa kawang ano lang yon, ang capacity is 10 kg. Ito is 50 kg yung capacity. Kaya palagay ko kasi lagpas 10 kilo yan. So try muna natin kung gumagana. Ayan, gumagalaw naman. So back to 0. Buhatin natin to. Siguro ano to. Ay. Ay. Mahirap isabit. So ayun, hindi naman lapat yan. Nakaangat na siya. Palikpik na lumabis. Labis dun, pero nakagano na yan. So ang total ng marbled grouper natin 14.9 kg on scale. Goods na. Sa previous video natin nakahuli na din tayo ng 14 kg. Pero ito napakababaw. Grabe. Tumakbo pa nung kapanain ko na dun sa nahalata siguro ako. Gutom na gutom siguro to. Kaya nandun siya sa mababaw na area. Hindi pa siguro nag-aalmusal. So eto is nag-bloated lang yung niya. Bituka niya. Ang grouper kasi pag inaangat mo yan, kalimitan mag-bloated yung tiyan nila. So 14 kilos plus yung natin kahapon na nahuli. Lahat natin ipapadala yan. Depende mamaya kung magka-catch and cook tayo. So baka tikman natin tong grouper. Maya chat ko pa yung mga kapatid ko kung anong decision nila. So okay na rin. 14 kilos. Pag nabenta to natin times 220 or 200 man lang, may 2 plus na ako dito. Ayos na. Thank you Lord sa napakagandang blessing ngayong araw na ito. December 3, 2025, magpapasko na. Sana sunod-sunod yung malalaking isda para may pang Noche Buena tayo. Kasi hindi talaga kakasya yung 500 pesos na sinasabi nila. Na kasya na daw yung 500 pesos sa Noche Buena. Samantalang sila is libo-libo yung kinagastos. So gagayatin ko yan mamaya. Tapos ilalagay sa dito, yun yung papadala kong styrofoam, itong collar. Okay na. Worth it pa rin. Thank you Lord. At pagkatapos kong makausap yung mga kapatid ko,
Sabi nila, padala na lang daw lahat para may pang-ulam sila at may pang-reserva. Itong nahuli natin kahapon na bluefin sa kadalawang stick unicorn. Pero yung ulo ng napakalaking grouper, isasabawan namin para makatikim din kami kung gaano kasarap itong napakalaking grouper na to. Shoutout nga pala kay Rosario Itoche, Minji Sabrosa, Rosalie Lagas, Tony Saarinas, Chad Summer, Sardo Gutingdong, Donato Clamur Jr., Batas Family, Mark Justin Rabo, The Composer, Cute Naldo Official, Manang Hilaw, Lore Abidal, Nan TV Mix, Marlon Hamisola, Alaw Family, Joel Bael, Jacob Nads TV, Richard Pasibi, Jonathan Andrade, Alan Florania, Brian Pagkaliwagan, Ren Styron, Mabahin Family, Aldrin Encio, Susit Adlawan, Richard Dunggong, Ray Firanco, Telma Mendoza, Alden Arellano, Edison Aba, Jonathan May Balmares, Ubaga Hunter TV, Romil Juarez, Eduardo Yuson, Danilo Joven, Noel Grigo, Federic Tirado, Nicodimos Losada, Milagrosa Jos, Pesquera Family, Alexander Pesquera, Maylisa Fernando Jr., Ami Friend, Cascaño Family, Manres, Rina Napupusino, Fernando Caraig, Kin Lopez, Eman TV, Eric Malupa, Ruby Kawarin, Junrel Tirado, Nat Cervantes, Romulo Ratukyo, Rubin Mabutas, Ani Rosal, Taluya Antique, Hanford de San Jose Family, Merwin Antonio, Romel Navarre, Umayana Family, Rafi Bantilan, John Paul Atanoso, Nelson Panturas, Alfanta Family, Roniel Alon, Berne Colupano, Berle Banyares, Infinite Other Quest, Jose Roldan Jornales, Leonardo Mejorada, Rinaldo Mahilom, Cesar Abling, Aina Rain, Rini Alisen, Richard Gusar, Bruni Villanueva, J.R. Maco, Sergeant Roque, Pancho Pantino, Dennis De La Cruz, Anita Fadera, Danilo Adalem, Chad Spence Adalem, Joel Generosa, Rene Boy Pagar, James Gracia, Fuji Edward, Rian Ramos Family, Arland Ivano, Rolando Alaba, Bantay Camingao, Mandongs MTV, Bonifacio Arbalate, Noel Fadirugaw, Frankie Lingo, Mario Fermijo, Aldrin Arellano, Ria May Gusard, Jasper Justin, Amy Andre, Janny Toledo, Roxanne Bongala, Benito Dres Reyes Jr., Mitchell Isayas. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, at pagkatapos namin tong hiniwa guys, hiniwalay namin yung lulutuin namin at luto na tayo. Pang ulam ngayong tanghaliang ito. Yung gliskar ya. Tangkyo ba? Tagdirin niya. So ayun guys, luto na itong pinakamalaking grouper na nahuli natin. Kani-kanina lang. So, ito yung ulam natin, yung ulo ito. Napakalaki ng ulam to. Blessing na blessing yung dive natin ngayong umagang ito. So, tara, kain na tayo. Amen. Okay, alright. Atay, grabe. Bigyan ko ay ako. Okay, so na to. Grabe guys, yun yung atay. Atay pa lang yan. So, tikman natin. Ito. Grabe. Tayo na kuan baka. Namit ba? Ay sa kapag sa si ang Atay ng grouper. Oro sabaw ka ba? Ito na. Uy, nakuntag manok. Iyak na pansan? Pansin. Panahapon? Manok. Namit. Kayo atong Kaya rin yung asay? kalasa. Init pa. Bili ako kaya. Bungoy ka na pagkalasa din. Mahirap talaga pa mas talaga pag press na press ko yung isda. Napakasarap, napakalinamnam. Subo natin to. Karorag kong bukog yan. Damo tsaka kamo. Sabaw pa lang ulam na.
Tama na itong ulo. Yung tugas na. So, tikman natin ulit yung ano. Masarap yung ano, yung atay. Ah. Yan. Mahula sa itong luto eh. Yo, napos ba? So ito naman yung ano. Ito yung panga. Yung pisngi ng ano, grouper. Napakasarap talaga. Napakano pa ng ano grouper, napakaputi ng karne. So ito mata. O yun. Special to eh, no? Grabe. Sakto lang ng lambot. Grabe. Ito naman yung ano, balat ng grouper. Kain ka Medyo matigas siya eh, pero ano, sakto lang yung lambot. Parang ano, Ay, kalasa. parang balat ng baka na. Yun oh. Makikita nyo. Oy. Ito tako. Grabe. Nay, mahagar ito sa sabaw. Nako tong dropper. Kata mo na po. Lapu-lapo. Kumpara ko. Mabuhay try kita no? Nayok sa mga barota ya. Ano? Kakain ka? Kakain ka ng atay? Kakain na. Kakain na. Hindi pa pwede. No. No. Napakaguya. Ito din. Cylinder. Si blender. Maghapon kang alaga natin ah. Ano ko ang blender kaya? Ate, patatay na din. Please.